Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin na nandito ngayon. Kamusta po bawat isa? Amen. Praise God. Alam niyo po, ang isang pagiging Kristiyano, marami dapat nababago sa buhay natin. Hindi lang dapat yung church ang nababago. Hindi lang dapat yung pananamit natin yung nababago. Kundi maging buhay natin kasama nababago. May mga bagay na kailangan baguhin sa mga tao. Sa pananampalataya kay Kristo at pagsunod sa Kanya. Una-una na doon na binabago sa atin yung karakter natin. Ang daming binabago sa pag-uugali natin dahil kailangan mabago yung mga pag-uugali na hindi maganda sa harapan ng Diyos. Pangalawa, yung oras natin. Never say I'm busy. Hindi dapat na nagsasabi na wala akong time. Alam niyo po, lagi ko sinasabi, yung taong busy at yung taong walang time, yun yung taong patay na. Patay ka na ba? Kung buhay pa tayo, hindi tayo busy at hindi rin natin masasabi na wala tayong time. Kasi yung taong nagsasabi lang na busy na siya, wala na lang siyang time, malapit na kunin ng Lord yan. Ang pangatlo yun, yung decision sa buhay natin. Kailangan natin mabago yung decision sa buhay natin. Dapat alam natin yung mahalaga at yung mas mahalaga. At ang pang-apat naman yung priority. Sino pipiliin natin o sino uunahin natin? Kailangan kasi natin yung prioridad natin eh. Ano ba yung pinakamalaga sa lahat? Kaya sinasabi sa aklat ni Juan, unang Juan, chapter 2, verse 15 to 17, kung mabasa natin, bago na chapter 15, sa 13, 14, nagpaalala dyan si John the Beloved, sulat to ni John the Beloved, nagpapaalala sa dyan kung paano naging matagumpay yung mga Kristiyano at natagumpayan na nga tayo ni Kristo. Pero pagdating sa chapter 15, nagpaalala si Beloved John kung ano dapat ang iwasan sa isang taong mananagumpay. Kasi karamihan sa atin, pinanalo na tayo ni Kristo pero ang buhay natin talo. Panalo na si Kristo sa buhay natin pero yung pamumuhay natin laging talo araw-araw. Kaya sinabi niya sa sa verse 15, sabi niyo, huwag ninyo ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kasi dito natin makikita character, oras, desisyon, priority. Sa 1 John chapter 2, binibigyan tayo ni John the Beloved yung apat na mayroon dapat tayo na mabago. Yung character natin, yung oras natin, yung decision natin, yung priority natin, kailangan mabago sa pamumuhay natin ito. Kasi sa verse 15 is my decision making. Sino ba talagang priority ko? Sino ba talagang pipiliin ko? Yung mahalaga o yung mas mahalaga? Kasi minsan kasi tayo ng mga tao, tayo mga Kristiyano, ang pinipili lagi natin yung mahalaga. Hindi natin pinapalagahan yung mas pinakamahalaga. Ang ating laging pinupukusan yung blessing, hindi tayo nagpupukus sa blessor. Dapat sa blessor tayo nakafokus, hindi sa mga bagay-bagay na binibigay lang sa atin. Kasi nagsiswitch yung heart natin kapag nabibless na tayo, nakuha na natin yung gusto natin, naranasan na natin yung gusto natin maranasan, nagsiswitch na yung heart natin at nalilimutan na natin yung Diyos na siya dapat ang nauunor sa buhay natin. Kaya sinasabi ni John the Beloved sa atin, nagpaalala siya sa atin na hindi dapat natin ibigin yung sanlibutang ito at yung mga bagay na sanlibutang ito kasi kapag inibig natin yung mga bagay o yung sanlibutang ito, sabi niya, hindi tayo umiibig sa Ama. Kasi minsan nagiging double-minded tayo. Nagkaroon tayo ng mga rason para hindi natin masamba yung Diyos. Minsan may mga decision tayo na hindi natin napupurihan ng tunay yung Diyos. Naging double-minded ang mga Kristiyano today. Kaya si John the Beloved nagpapaalala sa atin, wala dapat kahati yung Diyos sa lahat ng bagay. Sinasabi ni John the Beloved sa atin sa verse 15, sabi niya, wala dapat kahati yung Diyos sa lahat ng bagay. Dapat buo yung ating desisyon, buo yung oras natin, buo yung paninindigan natin, buo dapat yung pagpapili natin sa Diyos.
Kasi minsan nirarason natin yung mga bagay-bagay sa paligid natin kapag mayroon na tayo ng bagay na yon. Minsan ba naging rason na natin yung pamilya natin, hindi tayo nakapagsama sa Diyos? Lagi natin sinasabi, family is our priority. Pero minsan yung family natin, nagiging priority natin para mahadlangan yung pagsamba natin sa Diyos. Minsan magre-reunion tayo. Ang reunion natin, araw ng pagsamba sa Diyos, hindi ba? Linggo lang pa pwede mag-reunion yung Kristiyano? Hindi ba pwede mag-reunion na Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado? Pipiliin ba natin mag-reunion ng linggo, tapos pagkatapos ng linggo, nagpakasaya lang kayo? Hindi man lang natin natapik yung Diyos at nabanggit yung pangalan ng Diyos? Hindi man lang tayo nakapanalangin ng opening prayer or kaya sa pagkain ng panalangin, hindi man lang tayo nakapagpanalangin because this is a reunion, kaya kasi. Hindi ba? Sinasabi natin, family is our priority, pero wala si Kristo na bit-bit mo sa iyong family. Hindi ako nagmamalaki dahil yung buong angkan namin naging Kristiyano. Pero mahalaga sa isang Kristiyano na tinatayuan mo ang tama, kung mahalaga sa iyo ang family, kailangan nila si Christ sa family. Minsan nagiging rason natin yung pamilya, yung priority natin, pero tayo na Kristiyano, hindi tayo nag-stand sa tama na bihagi yung Diyos sa bawat pamilya natin. Sabi ko nga sa inyo, 18 years old pa lang ako, nananalangin niya ako sa angkan ko na maging Kristiyano, sumagot ang Diyos when I'm 34 years old right now. Naging Kristiyano yung aming angkan. Nagulat na lang ako, 3 years na sila naglilingkod sa Diyos, 3 years na sila hindi nagbibisyo. Kasi nanindigan tayo. Kasi pagdating natin sa family natin, yung sinasabi ni John, the beloved John, sa verse 15, sabi niya, wala dapat kahati yung Diyos. Buo ka dapat. Buo dapat yung desisyon mo ng Diyos. Saan ka mang papunta, saan ka mang patungo, bit-bit mo dapat yung Diyos mo at yung pag-identity mo bilang isang Kristiyano. Reunion man yan, birthday man yan, ano man yan, dapat Kristiyano ka pa rin. Ang hirap kasi sa atin, nirarason natin yung pagiging family natin. Yung pamilya natin, nirarason natin. Buo dapat yung paglilingkod natin sa Diyos. Hindi dapat half-hearted tayo sa paglilingkod ng Panginoon. Kaya sinasabi sa atin ni John the Beloved, kapag mahalin mo yung sanlibutan ito at mga bagay sa sanlibutan ito, sabi ni John Beloved, hindi mo mamamahalin yung Diyos na totoo. Dahil magiging dalawa yung priority mo. Iiwan mong isa, paglilingkuran mong isa, pagagandahin mong isa, sisirain mong isa. Kaya naging double-hearted tayo. Minsan yung Kristiyano hindi makapag-church ng linggo, minsan late kapag dumating sa church kasi ang tagal nila isara yung kanilang tindahan dahil marami pang bumibili pag araw ng linggo kasi day off lahat. Hindi pa kami makapagsampa ngayon kasi marami pang bumibili. Minsan hindi na nakapag-charge sa Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng business para makita mo kadakilaan niya, hindi para iwan yung Diyos. Hindi para mapabayaan mo yung relasyon mo sa Diyos. Binibless tayo ng Diyos dahil sa inyong kabutihan at gandahang loob at sa kanyang pagmamahal para maging tapat yung ating pagsamba sa Diyos. Pero naging iba yung heart natin kapag usapin na kung sino yung priority. Sino yung uunahin. Ay, Pastor, kailangan kasi ako sa pamilya ko Ay, ano gagawin mo? May reunion kami. Lagay ko na so, may reunion kami, may birthday kami, meron kasi anniversary, may ganito kasi, may kasal kasi, may ganito. So, pagdating mo doon, wala may identity. Di ba? Alam mo yung unyango? Papalit-palit ng kulay, papalit-palit ng balat, papalit-palit ng itsura. Pag linggo, born again ka, itsura born again. Tapos pagkatapos ng linggos, Lunes hanggang Sabado, itsurang unyango ka, ahas balat. Di ba? Masakit sa atin ng mga Kristiyano na pakinggan ito dahil lagi tayong tinutuwid sa Diyos. Hindi ako nagsasalita na ganito dahil perfecto ako. Hindi ako nagsasalita na ganito dahil banal ako dahil araw-araw binabago din ako ng Diyos. Mas maganda yung sinabi niya sa verse 16. Sabi niya, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi na sa sanlibutan. Kapag nahumaling ka na sa flesh,
Kapag nahumaling ka na sa maganda sa pakiramdam, kapag nahuhumaling ka na sa mga bagay na nakikita mo, maging resulta yon pride. Kaya sinasabi sa atin ni John the Beloved dyan, bago mag-verse 15, sinasabi na dyan, sumusulat ako sa inyo, Ama, dahil kilala kayo ng una pa man, sumusulat ako sa inyo mga anak, dahil mapagtagumpayan sa libutan. Pero nag-warning niya sa verse 15, 16, 17, sabi niya, wala dapat kahati ang Diyos, tapos iwasan niyo yung tatlong ito. Lust of the flesh, lust of the eyes, and boastful pride of life. Yung tatlo na yun. Di ba kapag nakakaramdam tayo na tama yung ginagawa natin, bugso ng damdamin natin, gagawin natin lahat, hahamakin natin yung lahat, masatisfied lang yung laman. Kasi sa pakiramdam natin, tama ito. Kahit makasakit tayo ng kapwa natin, basta masarap sa pakiramdam natin, tama ito. Gagawin natin lahat, masatisfied lang yung tawag ng laman. Ang hirap kalaban ng laman eh. Mas lalong-lalo na kung hindi pa tayo napapalaya sa tawag ng laman. So sinasabi din yan, pagnanasa ng mata. Marami tayong gusto. Hindi ba? Kaka-release lang ng apple, susunod na buwan may apple na naman, bibili ka naman ng apple. Isang kahon naman sa anas na nang bilhin mo. Kung anong bago gusto natin makuha lahat. Kasi gusto natin sentro tayo ng lahat ng bagay. Kaya sinasabi niya, lahat ng yan, yung laman, pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, boastful pride of life, sabi niya, hindi ang galing sa Diyos. Kasi kung nasatisfied ka na, nakuha mo na gusto mo, isa yung darating sa'yo, kayabangan. Yung pagiging pride natin. Nagpipray tayo sa Diyos na mag-promote sa trabaho, na na-promote ka sa trabaho, naging ma-pride ka na. Nagpipray ka sa Diyos na maging successful ng business mo, naging successful ng business mo, naging ma-pride ka na. Hindi lang sa tao, ha? Minsan sa Diyos tayo ma-pride. Dahil inangat ka na ng Diyos, naging kuripot ka na. Pinuusbong ng Diyos ang business mo, naging prideful ka na, ayaw mo na magsimba sa Diyos. Ayaw mo na maglingkod sa Diyos. Ayaw mo na magbasa ng Bible. Wala ka ng quiet time. Wala ka ng devotion. Wala ka ng reading Bible. Pride na yun sa Diyos. Nagmamalaki na tayo sa Diyos. Pag wala ka ng reading Bible, pag wala ka ng prayer, wala ka ng devotion, wala ka ng quiet time, tinatamad ka na mag-church, pagmamalaki na sa harap ng Diyos yun. Sinasabi natin, honor your God. Mahalin mo ang Diyos mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, kasi yung prideful life of life, yung sinasabi sa atin si John the Beloved. Yan pinarningan tayo ni Christ, sabi, what is the greatest commandments? Sabi, love your God with all your soul, with all your heart, with all your understanding. Kasi bakit? Aagawin ng enemy yung laman, aagawin na yung mata, aagawin na yung prideful life natin, ibibigay niya sa atin. Magmamalaki tayo na magmamalaki sa Diyos. Kapag inaangat ka ng Diyos, mas lalo dapat tayo maging tapat sa paglilingkod sa Diyos. Kung kailan ka tuloy umangat, tsaka ka magre-reklamo, Lord, blinis mo kasi ako. Prinomote mo kasi ako. Lagi natin tatandaan, saan ba galing yung pagpapala natin? Sino ba nag-bless sa atin? Sino ba nagbigay sa atin ng pagpapala? Yun dapat yung nasa isipan ng Kristiyano. Kaya sabi niya sa verse 17, sabi niya, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahumalingan nito. At gaano pa kayaman, sabi ni Kristo, sabi niya, ikaw, maging sa iyo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan ito, makuha mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan ito, mapapahamak naman ang kaluluwa mo, mapapala mo. Dahil kahit anong gawin mo sa buhay nito, iiwan mo ito. Kahit gaano pa napundar natin, iiwan mo rin yan. Ano yung naging bunga natin pagharap natin sa Diyos?
Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Yung sinasabi na dyan, di ba, Robert, dito kay Judgment Day. Kapag humarap na tayo sa Diyos, saan ba tayo darating? Saan ba tayo patungo? Atin bang marinig yung well done, good and faithful servant? Mas maganda pa yung sinabi doon pagkatapos ng well done, good and faithful servant, sabi niya, halika, samahan mo ako sa matagumpay na buhay. Sabi ni Christ. Maririnig ba natin yung well done? Maririnig ba natin yung faithful sa Diyos kapag umarap tayo sa Kanya? Makakasalong ba tayo sa kariyan ng Diyos? Sa tagumpay na ibinigay niya? Kaya kailangan ng Kristiyano, dami talaga sa ating baguhin. Magdidesisyon talaga tayo sa pagbabago. Sa paglilingkod kay Kristo, maraming sakripisyo. Tama ba yun? Sa paglilingkod kay Kristo, maraming sakripisyo dahil pag-uugali pa lang natin kailangan mabago. Pag-iisip pa lang natin, damdamin pa lang natin, decision pa lang natin, kailangan na mabago. Ano gusto mo? Sakripisyo or dying to yourself? Mas grabe yung dying to yourself. Sakripisyo pa nga lang, hindi na tayo makapagbigay sa Diyos dying to self pa. Yan, kailangan talaga maraming mabago sa atin ng mga Kristiyano. Matthew chapter 8, verse 18 to 22. Ito ang tunog ng mga Kristiyano sa kapanahunan natin ito. Sabi niya, nang nakita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, inutos niya sa kanyang mga alagad na magandang tumawid sa kabilang ibayo. Magandang tumawid sa kabilang ibayo. Sabi niya sa verse 19, ito ang mga rason ng mga modern Christian today. Lumapit sa kanya ang isang takapagturo ng kautusan at sinabi, Guro, sasama po ako sa inyo saan man kayo pumunta. Di ba lagi natin sinasabi yan? Kapag unang-una tayo maging Kristiyano, Lord, wherever you are, kahit saan mo ko dalhin, pupunta ako, darating ako, Panginoon. Kahit anong mangyari, I will choose you, I will follow you. Even I will sacrifice my life, I will be faithful unto you. Tapos pagkatapos, umulan lang, di ka na nagsimba dahil umulan. Inubo ka lang, ayaw mo na magsimba dahil inubo ka na. Sinipon ka lang, pinipiso mo ng Diyos, ba't ka nagkasipon? Ito lagi yung talata na meron tayo, Lord. Saan ka magpupunta? Sasama ako sa iyo. Nawala ka na ng pamasahe, ayaw mo na mag-charge, wala ka pamasahe. Di ba mga simpleng rason, pero hindi natin kayang ibigay sa Diyos. Oras. Hindi natin kayang ibigay sa Diyos. Ilang oras ka ba nagsiselfon kaysa sa oras ng pagsamba? Tama? Kaya natin mag-cellphone na 10 hours, 12 hours, 24 hours. Kaya natin mag-cellphone. Kaya natin manood ng Netflix ng isang buong araw. Pero hindi natin kaya magbasa ng isang verse. May memorize ka naman isa. Jesus with. At least may memorize ka isang Bible. Wala, mahal yan. Yan sinasabi sa atin ni Kristo. Sabi niya, Guro, sabi ng isang sasama po ko sa inyo sa kamampupunta. Sa 20, sinabi ni Christ. Ngunit sumagot si Jesus. Sabi niya, may mga lungga, mga asong gubat at mga pugad ang mga ibon, ngunit wala man lang matutulugan o pagpahingan anak ng tao. Sabi niya, gusto mo sumama sa akin? Pero hindi mo naman kaya na magpahinga ako sa buhay mo? Hindi mo naman kaya na mag-ministry ako sa buhay mo? Hindi mo naman kaya magbasa ng Bible? Hindi mo naman kaya mag-pray? Wala ka man ng devotion? Wala ka man ng fellowship? Tapos sasabihin mo, sasama ka sa akin? Hindi yung physical na sinasabi ni Christ na kailangan niya matuluyan at matulugan. Ang sinasabi ni Christ, wala ka ng time. So sasabihin mo, I will follow you wherever you are. Sa ka mong pumunta, I will follow you. Ngayon ka pa nga lang, nagdadalong isip ka na.
Hindi ba? Kapag broken-hearted tayo, paano tayo mag-pray? Lord, mahal na mahal kita. Tapat ka sa buhay ko. Tapos pagkatapos, kapag na-prayer answer ka na, limot mo na yung prayer mo. Yung panalangin ay hindi para sagutin tayo ng Diyos. Yung panalangin para maintindihan natin yung kalooban ng Diyos. Yun yung panalangin. Hindi tayo nagpipray para makuha yung gusto natin. Nagpipray tayo para maintindihan natin yung kalooban ng Diyos at nais niya mangyari sa buhay natin. Kaya sinasabi sa atin dyan ni Kristo, sabi niya, mabuti pa yung mga asong gubat. May matitiran, pero ako, sabi niya, wala nga kayong time. Akalain mo yun? Ang dami-dami tao, 12 lang ang kinuha ni Christ. Dahil hindi kailangan ng paramihan, kailangan katapatan sa Diyos. Hindi kailangan kung sino yung sumunod. Hindi kailangan kung gaano ka kalayo yung pupuntahan. Ang kailangan tapat ka. Dahil marami sa atin sumusunod kay Kristo pero walang katapatan kay Kristo. Marami sa atin alam yung worship song pero walang transformation. Memorize natin yung worship pero hindi natin memorize yung word. Marami sa atin linggo-linggo bago yung damit natin pero yung pamumuhay natin at yung kalooban natin walang pagbabago. Linggo-linggo, iba-iba yung papabago natin. Pero yung buhay ba sa atin ay kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kaya sinasabi niya sa verse 21, isa namang alagad na nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama? Di ba sa pagsunod ba kailangan may kondisyon? Tanggin nyo sarili nyo, kapag sumunod ba ako kay Kristo, kailangan may kondisyon? Panginoon, I will follow you but you bless me. Susundin mo ako, Panginoon, pero ibigay mo yung gusto ko. Sa pag-follow kay Kristo, sa pagsunod kay Kristo, walang kondisyon. Walang iniingin ka ulit. Ang usapan ay pagsunod. Hindi dahil susunod tayo dahil may makukuha tayo. Susunod tayo dahil alam natin na nababago tayo sa pagsunod natin kay Kristo. Yun dapat yung heart ng isang tao. Sabihin mo sa katabi mo, bulong mo, sabihin mo, hindi galit yung pastor na yan. Hindi galit yung pastor na yan. Hindi galit. Sumisigaw lang pero hindi galit yan. Sabi niya sa verse 22, sabi niya, di ba, minsan yung patay, hindi natin maiwan-iwan. Kasi takot tayo baka maglakad yung patay. Hallelujah. Hindi natin maiwan. Sabi, hindi ko makapag-church, may patay, baka mabuhay. Batayan namin, baka mawala. Hallelujah. Decision making ang kailangan. Saan ba tayo magde-decide? For example, para sa amin, sa probinsya namin, yung panahon ng, sa Tacloban. Di ba? Yung marami naman doon. So, tayo po. Yolanda. Sarap na namin. Sarap na namin. Nagluluto kami ng candy. Pamigay. Sabi niya. Ito naman, dumating yung grabe. Hindi ko namin alam. Tanghaling tapat pero ang dilim. Tanghaling tapat pero ang dilim. Tapos umihip yung malakas na hangin. Sabi ng isang tao. Sabi niya, tsunami! Tsunami! Takbuhan yung mga tao. Sabi ko sa inyo, yung mahalaga sa tao, yung ari-arian nila, yung negosyo nila, iniwan nila, nagtakbuhan lahat sa pabukid. Yung patay. Yung patay. Nilibing dapat nila. Yung patay. Iniwan nila patay. Takbuhan sila. Kasi sila ay buhay. Magpakalim ka ba sa patay? Di ba pag buhay mo lang kapalit, wala ka nang pakialam sa patay. Patay na yun, ikaw ang buhay. Di ba? Alam mo ba, sabihin mo, samahan ko yung patay. Di ba? Nang naranasan namin, grabe. Ako hindi ako tumakboy, punta ko sa kwarto, Lord, what is your will? Alam mo, isang linggo yung mga tao sa aming tulira sa mundo. Isang linggo. Pag uwi nila, wala na mga ari-arian nila. O di ba?
Pinapalagan mo yung buhay mo. Kaya mong iwan lahat para lang sa buhay na to. Pero kay Kristo, hindi mo kaya iwan yung buhay mo kay Kristo. Hindi mo kaya pagkatiwalaan si Kristo sa buhay mo. Kaya sinasabi ni Chris, hayaan mo yung mga patay sa mga paglibing, yung mga patay sa kapwa nila patay. Rason natin minsan, Lord, hindi ako makapag-church ulit kasi reunion namin. Tama? Hindi ko makapag-church ulit kasi libing na yun ng patay namin. Kapag sumama pa tayo sa libing, mabubuhay yung patay. It is the decision making. Sino ba yung priority ko? Yung pagsamba ko sa Diyos o yung patay? Ano ba mapapala ko sa patay kapag sumama ako sa patay? Marami na sa amin nagyaya magbakasyon, pero araw ng linggo, libre kami lahat at ayaw namin. Sabi ko, i-reschedule mo, Lunes, Martes, Merkulis, Sabado. Ay, ba pala Sabado kung Biyernes. Ayaw namin iwan lahat. Huwag lang yung Sabado at linggo. Hindi araw namin doon sa Panginoon. Pero kami gawain na Sabado, may gawain kami ng linggo. Marami ng opportunity dumating sa amin, pero inayawan namin. Mawawala lang ako sa church kung ako naging speaker sa ibang lugar. Di ba? Parang isang bisis lang ata ako naka-absent sa church na to eh. Parang kasama-sama ng background ko in that time. So this is the time na kailangan mag-decide tayo. Saan po may pagkakatiwala yung buhay na to? Sa Matthew chapter 8, usapin dyan yung pagsunod kay Kristo, pero gusto natin may kapalit kapag sumunod tayo. Kapag puro tayo rason sa pagsunod natin kay Kristo, yan ang umpisa ng pagbagsak natin sa Kristyanismo na ang buhay natin ito. Kapag puro tayo rason sa pagsunod kay Kristo, yan ang umpisa mawalak na ng gana sa pagsunod sa Kanya. Ang usapan pagsunod, hindi ko anong kondisyon. Ang usapan ay pagsunod, hindi ko yung anong makukuha mo, anong mapapala mo. Ang usapan ay pagsunod, hindi yung para ma-entertain ka, baka mag-manjek ulit si Kristo. Abangan ko kay Panginoon, susunod ako sa iyo kasi aabangan ko kung magpabuhay ulit ng patay. Kung makakakita ulit yung bulag, kung makakalakad agad sa tubig, aabangan ko. Lagi natin sinasabi, Lord, we follow you. Pero ang dami natin dahilan. Susunod ako, Panginoon, pero ang dami natin dahilan. Marcos chapter 3, verse 31 to 35. Lapit na po ako magtapos. Sabi niya sa Marcos chapter 3, verse 31 to 35, sabi niya, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Salay na sa labas ng bayan, pinapatawag siya. Usaping pamilya to ngayon. Usaping pamilya. Kasi lagi natin sinasabi, family is our priority. Dapat una lagi ang pamilya. Pamilya dapat ang unahin higit sa lahat. Mas palalimin natin ito sa masusunod na linggo. Sabi niya sa verse 32, nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus, may nagsabi sa kanya, nasa labas po at naghihintay niyo yung mga kapatid. Kasi itong time na ito nangangaral si Kristo. Sabi ni Christ sa verse 33, sabi, sino ang aking ina at sino ang aking kapatid? Nasabi ni Christ, sino ang aking ina at sino ang aking kapatid? Alam mo dapat yung priority mo? Alam mo dapat yung katayuan mo bilang isang pamilya. Sabi niya, tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino man sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siyang aking ina at mga kapatid. Lagi natin rason, hindi tayo makapag-church, hindi tayo makapag-fellowship dahil kasal. Kasal ng pamilya namin. Di ba napaka-importante yan sa family natin, mas lalo na sa tradisyon ng Pilipino? Kasal. Mabuti sana kung ikaw mag-speech doon. Masaya. Pero kung aatin ka na doon para kumain ka, pwede ka naman tayo kumain dyan sa Giligans. Pwede naman tayo kumain sa Kuya Jay. Irarason mo kasi kasal. Pagdating doon, kamusta? Na-share mo ba si Lord?
Nakabahagi ka ba ng salita ng Diyos? Nakita ba yung identity mo bilang isang Kristiyano? Kaya kasi sinasabi ni Christ, may family, yung kanyang tunay na pamilya, yung pamilya niya, ibit-bit siya sa kanyang pamilya. Sinasabi natin, Lord, wherever you are, I will follow you. Nag-reunion na kayo, nakalimutan mo na si Kristo. Lord, wherever you are, I will follow you. May kinasal lang sa pamilya mo, nalimutan mo na si Kristo. Lord, wherever you are, I will follow you. May namatay na sila, di ka na nag-church. Kasi nasabi ni Christ, follow ka sa akin. Yung mga sunggubat niya, mabuti, may time ka. Yung mga sunggubat niya, matitirhan siya. Sabi ni Kristo, ako, papapasukan mo ba sa buhay mo? Mag-i-stay ba ako sa bahay mo? Magpapahinga ba ako sa buhay mo? Yung risk na sinasabi ni Kristo, yung pahinga na sinasabi niya, give time to them. Yung sinasabi niya, kung nag-worry ka na ba? Nabibigatan ka na ba? Halika, I will give you rest. Anong rest sa Diyos? Turuan ka niya. Kailangan mong turuan. Ang hirap sa atin, hindi makapagpahinga si Kristo sa atin eh. Kasi busy tayo sa ibang bagay. Kaya sabi ni Kristo sa atin, yung ina ko at yung mga kapatid ko, kung sino yung nakikinig, sino yung lumalakad sa kalooban ng Ama, yun yung aking pamilya. Eh, kamusta yung lakad natin sa pamilya natin? Kamusta yung paninindigan natin sa pamilya natin? Hindi tayo Kristiyano sa panahon lang ng linggo. Araw-araw at minuto-minuto, Kristiyano dapat tayo. Ang hirap kasi sa atin eh. Naging religyoso na tayo lahat. Nagcha-church tayo ng linggo, pero hindi natin bit-bit si Kristo pag pauwi. Iniiwan natin sa upuan ng simbahan. Di ba? Ang ganda pa ng worship natin kanina, palakpakan tayo, hiyawan tayo, hallelujah tayo, taasan tayo, naiiyak pa tayo, nagdala-dala tayo sa kanta, tapos pagkatapos, tapos na yung church, nalimutan mo na si Kristo. Pag tinanong ka ng pastor sa sunod na rin, ano topic natin mga nanin ko? Iwan ko. Basta nag-charge ako. Ano assignment natin na verse? Ang bahala na. Hindi ba? Dahil Kristiyano lang tayo paglinggo, dahil nakareligyoso lang tayo. Pagkatapos, relax na relax ka pa nga sa loob ng simbahan dahil anim yung ating electric fan. Sa sobrang relax mo at nakaka-relax ninyo, minsan yung pastor nakakatulog habang nag-preach yung pastor. Na sobrang relax ka. Hindi natin kailangan ng simbahan, kailangan natin transformation. Natatransform dapat tayo habang nag-church tayo, habang nag-fellowship tayo, habang nagsasamba tayo, natatransform dapat tayo. Kaya sinasabi sa atin ni Christ, sino ba yung aking pamilya? Sino ba yung aking ina at mga kapatid? Ministry ko to. Kasi in the time nangangaral si Kristo, my business is para mag-preach ng gospel. Hindi para makipag-sosyalan. Bakit ka ba naging Kristiyano? Tanungin mo nga sarili mo, bakit pa ako naging Kristiyano? Bakit pa ako sumunod kay Kristo? Ba't ko ba siya tinanggap sa buhay ko? End na ba to? Sa pagtanggap mo ba kay Kristo? Sa pananampalataya mo ba kay Kristo? Sa pagsunod mo ba kay Kristo? End na ba to? Hanggang doon na lang ba? Paano yung Great Commission na go therefore and make disciple and baptize them in the Father, the Son, and the Holy Spirit and teach them to obey whatever I teach you? Remember this, sabi ni Christ, I will be with you in the end of the world. I will be with you. Kasama mo ko hanggang sa katapusan ng mundong ito. Tapos pagkatapos nag-reunion, iniwan si Kristo, namatay, iniwan si Kristo, nagkasal, iniwan si Kristo, nagtangking donut lang kayo, nag-coffee lang kayo dyan sa Starbucks, iniwan mo na si Kristo, hindi ka na Kristiyano. Ngayon, Kristiyano ka, bukas may pasok, hindi ka naman Kristiyano. Linggo lang ba tayo naging Kristiyano? Naging Kristiyano tayo sa lahat ng panahon. We love our family. Mahal natin yung pamilya natin. But the question is,
Sinasama ba natin si Christ sa family natin? Pinag-uusapan ba natin si Christ sa family natin? Naituturo ba natin si Christ sa family natin? Natatapik ba natin si Christ sa family natin? Nababanggit ba natin si Christ sa family natin? Alam niyo po, dati-dati, pag kumakain kami, ako lang nagpipray sa aming bahay. Nung sa probinsya pa ako, sasabihin pa ng mga kamag-ano, papre-pre pa. Dalimarte, mademonyo. Pero nung dahil pinakita ko sa kanila, nung pinakita yung pananalangin, hindi sila kumakain. Pag wala pa ako, sabi na, "Uy, wala pa si Jeremiah, mag-pray muna tayo bago kumain." Nung natutulog ako dati, yung lula ko, meron nga sa akin. Tapos ako naman nag-pray, "Panginoon, maraming salamat." Tapos marinig ako ng lula ko, "Demonyo." Pray. Hindi ko nakakita dati. Demonyo. Di ba? Pero nung pinakita ko sa kanila paano maging Kristiyano, patuloy pa rin ako sa pag-Kristiyano, hindi na siya nagpe-rosaryo. Ano na lang siya, nakaupo, tapos kinantay niya na ako mataas ng prayer, sabi pa amin, sabi niya rin amin. Natutulog na siya. Wala na yung demonyo. Hindi ba? Kapag pinapakita mo na ikaw ay Kristiyano sa pamilya mo, pati yung pamilya mo mababago, yun na sinabi niya sa Isaiah, yun na sinabi ni Josue. "As for me and my household, we will serve the Lord." Sabi sa Isaiah, hindi lang ikaw ang magiging Kristiyano, kundi entire your family to be a Christian. Pero paano sila magiging Kristiyano kung iniiwan mo si Kristo sa simbahan? We love our family. Mahal na mahal natin yung pamilya natin. Dalhin naman natin si Kristo sa reunion, sa kasal, sa patay, o saan man kayo pumunta, dalhin naman natin si Kristo. Ibahagi naman natin si Kristo. Hindi kami makapag-church ngayon dahil may reunion kami. Pag natin yun, reunion lang kayo. Ikamusta? Sa 24 oras nyo pag-reunion, na-share mo ba si Christ? Hindi nga siguro eh. We love our family. Yung unang Bible study natin, yung pamilya natin. Yan dapat yung Bible study natin. Ang unang fellowship dapat natin, family natin. Yung unang disciple dapat natin, family natin. Yung unang evangelism natin, family dapat natin. Gusto natin mabago yung pamilya natin. Paano maintindihan ng pamilya natin yung ating pananampalataya kung hindi natin binibahagi si Christ sa kanila? Paano nila maintindihan yung pag-haleluya, haleluya mo tuwing linggo kung hindi mo sinishare si Christ? Paano nila maintindihan bakit nagbabasa ka na ng Bible ngayon kung hindi mo sinishare si Christ sa kanila? Paano nila maintindihan na nananalangin ka na ngayon, dati-rati ay hindi kung hindi mo sinishare si Christ sa kanila? Paano? Paano nila maintindihan ba't tayo nagsasamba ng linggo kung hindi mo binabahagi si Christ sa kanila? Pukusan natin yung pamilya natin para may Bible studyhan natin sila, ma-share natin si Christ sa kanila. Sinasabi natin kanina sa verse, "Lord, I will follow you wherever you are." Sa pamilya mo pa lang, hindi mo mabibig si Christ. Sabi mo, "You follow me wherever I go." Tapos pagkatapos, sa pamilya mo, di mo nga ako masama. Sa trabaho mo, di mo nga ako masama. Sa business mo, di mo nga ako masama. Sa mga bakasyon mo, di mo nga ako masama. Kaya nga di ako sinasama ng iba sa bakasyon, naging Bible study, di ba? Nung pumunta kami dati-rati, saan ba yun? Sa Maniwaya, doon saan ba? Marinduque. Para na kami nag-Bible study. Pero dito, Bible study doon. Grabe. Huwag na natin isama ito susunod. Huwag na lang Bible study. Huwag na lang pray. Huwag na lang fellowship. Natatamaan pa tayo. Kasi hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko naman alam na nagsama-sama kami lahat. Lahat sila may alitan, lahat sila may awayan. Ang topic ko, reconciliation. Sabi, paano kaya alam dito? Di ba? Pagtalikod ko, nagtatanungan sila, sino nagsabi kay pastor na tayo, nag-away-away tayo, may samahan tayo ng loob.
Kaya huwag na natin isahan sa susunod. Magplastikan na lang tayo. Magplastikan tayo sa reunion, magplastikan tayo sa kasal, magplastikan tayo sa bakasyon, magplastikan tayo sa patay. Magplastikan na lang tayo lahat. Iwan natin si Kristo. Tapos kapag ito na, paghinga ka ng speech mo sa kasi, mahal na mahal ko to. Talagang ano ako nito. Pagkatapos, pagtapos ako, ba't hindi natin mabahagi si Christ? Anong rason sa isang Kristiyano na tulad natin na hindi natin mabahagi si Christ sa pamilya natin? Anong rason? Mamamatay ka ba kung ibahagi mo si Christ sa kanila? Pupugutan ka ba nila ng ulo kapag ibahagi mo si Christ sa kanila? Malulusaw ka ba kung ibahagi mo si Christ sa kanila? Mapuputulan ka ba ng paa, ng tuhod, ng kamay kung ibabagi mo sa kanila? Maglalahaw ka na ng palang bulak kung ibahagi mo si Christ sa kanila? Nakakahiya ba kung araw ng kasal, araw ng reunion, araw ng patay, araw ng bakasyon, pag-usapan nyo si Christ, nakakahiya ba? Parang wala pa akong bakasyon, namuwi ako sa probinsya na bakasyon talaga. Yung kain lang, tulog, kain ko, parang wala. Umuwi ako sa amin, nagme-ministry. Dahil gusto ko maabot yung pamilya namin. Ngayon lang sa probinsya, uwi naman ako ng December dahil yung mga mag-anak ko nasa bukid na. Gusto ko naman sila maabot. Sila naman yung aking pangangaralan ng salita ng Diyos. Hindi ba? Yun yung tanong natin. Sa gitna ba ng reunion, kasal, kasi yan lang yung naranasan natin, reunion, kasal, patay, bakasyon. Bakasyon ba tayo ng work? Nabapagi ba natin si Christ sa kanila? Sa panahon na gano'n? Kapag di natin nababahagi si Kristo sa pamilya natin, you love your family but you forgot Christ. Mahal mo ang pamilya mo pero nakalimutan mo si Kristo. Kaya nga sinasabi ni Kristo sa atin, sabi niya, sino ba aking ama? Sino ba aking ina? Sino ba akong pamilya? Tumingin ka sa mga tao na nakupot, nakikinig na salita na Diyos, sabi, this is my family. Yung nakikinig, yung sumusunod sa kalooban ng Ama, sila yung aking pamilya. Kaya sa susunod na gagawin natin, huwag natin irason yung pamilya natin para hindi tayo makapagsamba sa Diyos. Huwag natin irason yung family natin para hindi tayo makapagpuri sa Diyos. Tapos yung resulta, hindi mo naman nababahagi yung Diyos sa pamilya mo, ay, ano nangyari? Kaya pinapalahanan tayo ng Diyos ngayon. Sa man dapat tayo mapunta, don't forget Christ. Huwag mo kalimutan si Kristo. Alam mo dapat ang identity mo, alam mo dapat na Kristiyano ka, kilala mo dapat ang sarili mo. At alam mo dapat sino pinaglilingkuran mo. Amen? Hallelujah. Kaya ngayon umaga mag-decide tayo. Tignan natin, suriin natin yung sarili natin. Nasusunod ba talaga ang kalooban ng Diyos sa akin? Kasi sabi ko, Lord, whatever you want, I will follow you. Kaya sinasabi natin kanina, kailangan talagang baguhin yung apat. Yung character, yung oras natin, yung decision natin, yung priority natin, kailangan talaga baguhin. Kailangan magbago. Yung pag-uugali natin, kasi puro tayo rason ng pag-uugali na to, na bago tayo ni Kristo, pero dumami yung pag-rason natin, kailangan mabago. Yung oras natin, kailangan mabago. Binigyan tayo ng Diyos ng 24 oras, tama ba yun? 12 hours na pagtrabaho, 12 hours para magpahinga. Tama? Depende na lang kung 24 oras ka nagtatrabaho, God bless sa iyo. Binigyan tayo ng Diyos. Posible na wala kang oras. Tama ba yan? Posible sir, wala akong oras magbasa, wala akong oras mag-pray, wala akong oras mag-devotion, wala akong oras mag-pray, manalangin sa Diyos. Posible yun. Napaka-imposible. 12 hours yung araw kumisikat. 12
12 hours din yung gabi. Tama ba yun? Yung araw na hindi nalilito na gabi na pala. Yung gabi hindi nalilito na araw na pala. Hindi sila nagkakalituhan. Hindi tayo rin mga tao, nalilito tayo. Alam ng araw at saka gabi yung schedule nila. Na ang araw kailangan sumikat sa araw. Yung gabi kailangan sumikat sa dilim. Nakita na ba kayo ng gabi pero may araw? North Pole yun. O diba? Sa atin dito, binigyan tayo ng Diyos ng 24 oras. Posible na wala kang oras. Nagrarason lang tayo. Decision natin. Kailangan natin mag-decide ano bang mahalaga at mas pinakamahalaga. Kailangan natin. Yung priority natin. Sino ba pipiliin ko? Sino bang uunahin ko? Yun na ngayon yung intindihin natin sa paglilingkod natin sa Diyos. Tignan natin, Lord, yung character ko ba na bago sa'yo? Yung oras ko ba na bago? Yung decision ko ba? Yung priority ko ba na bago? Lahat ba na bago sa buhay ko, Panginoon? Kaya pasalamat tayo kay Kristo, tinatsagaan niya tayo mabago. Hindi agad niya tayo nililipon. Hindi siya nagsasawa. Kaya dapat habang tumatagal tayo sa pagiging Kristiyano, lalo dapat nagiging tapat ang Diyos sa atin, lalo dapat tayo nababago. Kaya lagi natin tatandaan yung inaaral natin ngayon. Hallelujah. Ano pwede na ba mangungulubot yung noon nyo kung sasabihin ko tapos na ako? Ay, salamat. Tapos na ako pinagalitan. Woo! Tapos na ako pinagpawisan. Kasi pag tumitingin ako, hindi kayo makatingin sa mata ko. Diba? Hindi mo ako nangangaral dahil perfecto akong tao, hindi po. Marami rin pinabago sa akin ng Diyos. Marami din ako nahuhuli sa sarili ko. Minsan tamad din ako minsan pagsimba eh. Minsan dami kong rason kaya hindi ako nakapunta ng kalubang sa fellowship namin. Nung nahuli ko yung sarili ko, sabi ko, hindi ako papayag. Tapos lang ako ganito. Kaya ko naman iwan yung shop ko, kaya ko naman iwan yung mga customer. Sasara ko lahat. Iiwan ko lahat. Di ba? Minsan nga, pag nagmamadali kami, nagsasabi, uy, isang kampig pa, yan mo nakawan tayo. Nakatulong pa tayo sa kapwa. Bitbitin niya yung aquarium ko dyan. No? Sumabig lang talaga yung tubig. Hindi ka naman ba't nakalim? Hindi ako. Kaya mo yan. Pag umalis ako ng bahay, ako naglalak ng pinto, laging bukas na yan dyan. Lumala siya kung yung gasol dyan. Kalakapit na lang ata ang laman. Pag sumunod ka kay Kristo, wala ka dapat binumuri. Dahil si Kristo ang magbibigay ng pangkalatan ng bagay. Kaya tayo manalangin, Panginoon, salamat. Dahil patuloy mong binabago yung aming kaisipan, yung aming damdamin. Salamat sa patuloy na pagpapaalaala sa salita mo. Salamat, Panginoon Diyos, sa katapatan mo. Dahil bawat araw, minuto, binabago mo kami. Panginoon, lagi mong ipaalala sa amin na yung isipan at puso dapat namin ay hindi punong-puno ng rason o kadahilanan sa harapan mo. Hindi kami susunod sa iyo dahil may kondisyon. Susunod kami sa iyo dahil tapat ka sa bawat isa sa amin. Baguhin mo kami, Panginoon, na hindi namin kaya baguhin yung sarili namin. Pero ikaw, kaya mo kami baguhin. Yung salita mo, Panginoon, ay patuloy na papabago sa amin at nagbibigay ng kalakasan. Patuloy ka namin pinupurihan. Patuloy ka namin pinapasalamat. Ikaw namin sa among dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, ibigay sa nanonood sa atin. Thank you, God bless.